Hello sa inyo! Alam nyo, may isa tayong kwentong pag-uusapan ngayon na medyo kakaiba. Tungkol to sa isang puno na nagturo pala ng isang sobrang mahalagang leksyon. At eto na nga yung tanong na bumababagag sa isip ng marami, 'di ba? Kasi si Jesus, kilala natin siya sa pagpapagaling, sa kabaitan, tapos bigla susumpay nga ang isang puno ng igos? Parang ang weird, no? So, bakit nga ba? Para, alamin natin. Okay. So, para masagot yan, kailangan muna nating balikan yung mismong kwento, step by step. Ano ba talaga yung eksaktong nangyari? Ganito yung nangyari. Simple lang. Una, nagugutom si Jesus. Tapos, sa di kalayuan, nakita siya ng isang puno. Puno ng dahon, mukhang healthy, di ba? So, lumapit siya kasi akala niya may bunga. Pero pagdating niya, nako, wala, puro dahon lang. At dahil dun, sinabi niya, wala nang kakain ng bunga mula sa iyo magpakailanman. Kinabukasan, yung puno tuyot na mula mismo sa ugat. At alam nyo, hindi lang tayo yung naguluhan dito. Kahit yung mga sarili niyang disipulo, nagtaka sila. Sabi nila, teka, kilala natin siya bilang manggagamot, yung nagbabalik ng buhay. Tapos eto, isang gawaing parang kakaiba. So yun pa lang alam na nating may mas malalim na ibig sabihin to. Okay, so ngayon, bubuksan na natin yung misteryo. Kasi ang totoo, yung nangyari sa puno, hindi talaga yung tungkol sa puno mismo. May tinuturo itong mas malalim na aral. At eto na yung susi para maintindihan natin ang lahat. Ang tawag dito ay taling haga sa gawa. Ibig sabihin yan, imbis na magkwento lang, ginamit ni Jesus ang isang totoong pangyayari, yung pagsumpa sa puno, para ituro ang isang leksyon sa paraang, wow, tatatak talaga sa isip nila. So ano yung leksyon na yon? Well, yung puno ng igos, yung puno ng dahon pero wala namang bunga, ay naging simbolo ng bansang Israel nung panahon na yon. Sa labas, mukha silang okay, mukha silang malusog sa pananampalataya, pero sa loob, walang laman. At dito napapasok yung pinakapuso ng leksyon, yung pagkakaiba ng looking good sa being good. Tingnan nyo tong comparison. Sa isang side, andyan yung mga dahon, ito yung mga bagay na maganda sa labas. Meron silang dambuhalang templo, yung mga seremonya nila napakaganda, galing nilang magyabang tungkol sa kaalaman nila. So sa labas, mukha silang matuwid. Pero, ano yung kulang? Yung bunga. Yung totoong pagpapakumbaba, yung pagmamahal sa kapwa, yung kabutihang loob, yun yung wala. Kasi yung problema, hindi lang yung pagiging walang bunga eh. Ang mas malaking problema, nagpapanggap siya na meron. Yung malalagong dahon, parang itong isang malaking billboard na nagsasabi, uy, dito, may bunga ako. Pero paglapit mo, nako, niloko ka lang pala. It was deceptive. At baka isipin natin, kwento yan para sa mga tao dati. Hindi. Ang babala na to, sobrang importante at relevant para sa ating lahat, kahit ngayon. At eto yung isang mabigat na punto. Sinasabi na yung hayagang makasalanan, yung umamin na nagkakamali siya, ay mas mababa pa raw ang kasalanan kumpara sa taong nagpapanggap na naglilingkod sa Diyos pero wala namang mabuting bunga. Kasi yung pagpapanggap, yun yung mas malaking problema. So isipin nyo, may dalawang uri ng puno doon na walang bunga. Yung una, yung mga puno na wala talagang dahon. So klaro, walang bunga. Hindi sila nagpapanggap. Pero yung pangalawa, yun na yung puno natin. Puno ng dahon pero walang bunga. Siya yung nagpapanggap. At siya yung isinumpa. Kaya tong babala na to, para sa atin lahat to, para sa kahit sinong mas focus sa itsura sa labas, sa pagiging mukhang mabuti, kesa sa paggawa talaga ng mabuti mula sa loob. Okay. So, kung masama pala yung puro dahon lang, ano naman yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng mabuting bunga? Paano ba yun? Well, ito yung mga bunga na hinahanap. Hindi to tungkol sa galing mong magsalita o sa dami ng alam mo. Tungkol to sa mga actual na gawa. Pagtulong sa iba, pagpapakita ng habag at awa, hindi pagiging makasarili. Yung mga gawaing puno ng pag-ibig. Sa madaling salita, yung mabuhay ka para maglingkod sa iba. Hindi lang para sa sarili mo. Ang simple lang, di ba? Hindi lang tutungkol sa pagsunod sa mga rules. Ang tunay na bunga ay yung pagtulong mo sa mga taong nasa paligid mo. Yun lang yun. At para tapusin tong pag-uusap natin, iiwan ko sa inyo tong tanong. Kung ang buhay mo ay isang puno, anong klaseng bunga kaya ang tumutubo dyan?
Mag-isip-isip tayo.